Ang isang arithmetic progression or arithmetic sequence ay magkakasunod ng mga number na may common difference sa pagitan ng kahit anong dalawang magkasunod na number. Kung A1 ang first term, susundan niya ng A1 plus D na susundan naman ng A1 plus 2D, and so on. Ang nth term ay A1 plus quantity n minus 1 times D, where D is the difference between any two consecutive terms. Ang mga terms na to ay pwedeng isipin bilang mga data points na bumubuo ng isang line. Ang model or equation na nagde-describe sa behavior ng mga data points na to ay y equals a plus bx. Dito si x ay isang natural number na pwedeng 1 or 2 or 3 and so on. Ang ibang parameters sa equation ay mga real numbers. Si y or a plus bx represents the xth term ng sequence. Kung si x ay 1, makukuha natin ang first term which is a plus b. Si b ay yung slope ng line or change in y per change in x. Dahil dito si b na rin ang common difference ng sequence. Makukuha natin yung model kung given ng dalawang data points o dalawang terms at yung position nila sa sequence. Pwede rin isang data point lang as long as given din ang slope or common difference. Para makuha ang model or malaman ang values ni A at B, pwede natin gamitin ang linear regression feature ng calculator. Punta lang sa stat mode, so press mode, then select 3 for statistical computations and then 2 for linear regression. Next, encode yung data points dito. Gamitin yung arrows to move the cursor around. Press the equal button lagi after mag-input ng number para ma-save ito. Kahit yung first two rows lang ang i-fill in, pwede na. Sabi natin kanina, dalawang data points lang will completely define the model. Pag okay na, press AC. Next, press Shift and then 1 to access stat/dist for statistical or distribution-related options. Tapos piliin ng 5 for regression-related computations. Dito ngayon malalaman ang values ni A at B. Bukod sa A at B, makukuha din ang predicted value ni Y given X at yung predicted value ni X given Y. Yung predicted value na to is actually the exact value na mismo ni Y or X kasi lahat ng data points ay nasa line at may perfect correlation. Ang model ay exact at ang correlation coefficient ay 1. Nandito rin yun, yung R is the correlation coefficient. Ganito ngayon kunin ang value ni Y pag halimbawa si X ay 6. In other words, ito ang 6th term ng sequence. Ganito naman kunin ang value ni X pag halimbawa si Y ay 9. In other words, ito yung position sa sequence ng term na 9. Sagutan natin to. If the first term of an arithmetic progression is 20 and the 10th term is 83, what is the 6th term? Ito sana yung formulas for the nth term and sum of n terms ng isang arithmetic sequence, pero dahil may calculator tayo, hindi na kailangan ng mga to. So ito nga yung given, 20 yung first term, 83 yung 10th term, and pinapahanap yung 6th term. So sa calculator, ito ang gusto nating computin. Speaking of calculator, input natin ngayon yung data na yan. Punta tayo sa stat mode. Press mode, 3 for stat, and then linear regression tayo sa select 2. Input ngayon yung data. So 1, press the equal button para ma-save yung number na ini-encode. Use the arrows to move the cursor. 20 nga yung first term. Press the equal button. 83 yung 10th term. Press the equal button. Ngayon, nasa memory na yung data na yan. Press AC. Lahat ng options nandito sa taas ng 1, stat/dist. So para ma-access yan, press Shift. And then 5 for regression. And then gusto natin computein yung Y value na nagko-correspond sa X value na 6. So select yung Y caret na yan. Itabi sa kanya yung 6. Yung sagot ay 55. So ang 6th term ay 55. Now there's another way of doing this. Pwedeng alamin muna natin yung model or computein muna si A and B. So balik tayo sa calculator. Press Shift 1 kasi nandito lahat ng options. 5 for regression. Si A ay 1, si B ay 2. So select 1 muna. Press equal button. So si A ay 13. Balik doon, Shift 1, 5. Select 2 this time. Press equal button. So A ay 13, B ay 7. So ito nga yung model. To compute the 6th term, substitute lang dito kay X, yung 6. And yung sagot ay ganun pa rin, 55. So yung answer sa problem na to ay letter C. Find the 10th term of the arithmetic progression to 11, 20, and so on. So ganito ang situation. So 2 nga yung first term, 11 yung second term, and 20 yung third term. Pinapahanap yung 10th term. So punta ngayon tayo sa calculator.
Punta sa stat mode, so press mode, select 3 for stat. Linear regression tayo, so select 2. Input ngayon yung data. We just need 2 data points. So input natin yung first 2 terms lang. So press 1, press the equal button para ma-save yung number na in-encode. Press 2, equal button, use the arrows to move the cursor. 2 nga yung first term, press the equal button, and 11 yung second term, press the equal button. Okay, ngayon yung data na yan nasa memory na. Press AC. Yung lahat ng options nandito sa taas ng 1 may nakasulat na stat/dist. To access that, press shift 1, select 5 for regression, and nandyan na yung gusto natin makompute si y caret. So select 5, itabi kay y caret yung 10. Hindi multiplication yung nasa display. Ang ibig sabihin lang niyan ay hanapin yung y value na nagko-correspond sa x value na 10. Press the equal button and yung sagot ay 83. So iyan na yung 10 term, 83. Now there's another way of doing this. Pwedeng alamin muna natin yung model or computein muna si A and B. So let's do that. Balik tayo doon sa options. So press shift 1, 5, and then select 1 to get A. Press the equal button. So si A ay -7. Balik tayo doon. Shift 1, 5. This time select 2 to get B. Press the equal button. B ay 9. So ito yung model. And all we have to do ay substitute dyan kay X yung 10 para makuha yung 10 term. And yung sagot ay ganun pa rin, 83. So yung answer sa problem na to ay letter C. The sum of 3 arithmetic means between 34 and 62 is 3 arithmetic means. Ang ibig sabihin niyan ay 3 numbers na equally spaced between 34 and 62. So ganito yung situation. 34 yung first term, 62 fifth term na yan kasi may 3 unknown numbers in between. So yeah, we're definitely talking about an arithmetic sequence here. And ito yung gusto natin computein, yung summation na to. Yung a plus bx kasi represents the x term. And gusto natin i-sum up yung mga terms from 2 to 4. Yan si term 2 plus term 3 and term 4. So yeah, ito yung gusto natin computein. And obviously, we need to get the model first. We need to compute a and b. So to do that, punta na tayo sa calculator. Input muna yung given na data. Punta tayo sa stat mode. So press mode, select 3 for stat, and linear regression tayo. So select 2. Input ngayon yung data. Press 1. Press the equal button to save yung number na in-encode. Press 5. Press the equal button. Use the arrows to move the cursor. Press input si 34. Yan ang first term. Press the equal button. Input si 62. Yan ang fifth term. Press the equal button. Ngayon, nasa memory na yung data na yan. So press AC. Lahat ng options for stat/dist, for statistical and distribution related computations nandito sa taas ng 1. To access that, press shift 1 and then select 5 for regression. And yeah, nandito na si A and B. Select 1 for A, 2 for B. Let's get A muna. So select 1, press the equal button. So si A nga ay 27. Balik tayo doon, press shift 1, 5. This time select 2 for B. Press the equal button. So si B nga ay 7. So, si A ay 27, si B ay 7. Ito yung model natin. And ito yung gusto natin computein nga, yung summation na yan. Yung sagot ay 144. Let's confirm that sa calculator. So, merong summation feature ang calculator. Nandito yon sa taas ng log. To access that, press shift, log, and then input ngayon natin yung function or yung model na 27 plus 7x. To input a variable, press alpha first. Nandito si x sa taas ng close parenthesis. To input yung mga limits, press comma muna. So si comma nandito rin sa taas ng close parenthesis. To access that, press shift muna, comma, and 2 yung lower limit, and then comma ulit. So press shift, close parenthesis. Yung upper limit ay 4, and then close parenthesis. Press the equal button, and yung sagot nga ay 144. Ngayon, you will notice na linear display yung summation dito. If we try to change that, punta tayo sa setup. So shift, setup. Gawin nating natural display. So select 1 ulit. So dapat natural display na ngayon. But if we access yung summation, ganun pa rin. Linear display pa rin. So may ganitong situation dito sa calculator. Para mapalabas yung natural display, kailangang pumunta sa general computations or basic calculations mode. So press mode, select 1. So nasa general computations mode na tayo.
This time, if we access yung summation, so press shift, summation, so naka-natural display na. So dito, we can actually input yung mga limits the way na nakasulat dyan. And then, sige, input na rin natin yung function. Of course, we're expecting the same result dito, and yeah, it's 144. So yung sagot nga dito sa problem na to ay letter D. How many terms of the progression 3, 12, 21, and so on must be taken for the sum to be 741? So ito ang situation. Binigay ang first 3 terms and gusto natin mag-sum up ng an unknown number of terms. Sabihin natin n terms and dapat ang sagot ay 741. Now yung a plus bx represents the xth term. So gusto natin n terms ng mga yan para ang sagot ay 741. So para makuha yung unknown na upper limit na yan, kailangan muna natin computein si A and B. So punta ngayon tayo sa calculator. Punta tayo sa stat mode. So press mode, select 3. Now linear regression tayo, so select 2. I-input ngayon yung data. We just need 2 data points. So gamitin natin ang first 2 terms. So input si 1, press the equal button. I-input si 2, press the equal button. Use the arrows to move the cursor. Yung first term nga ay si 3, press the equal button, and second term ay 12. Press the equal button para ma-save yung number na ini-input. Ngayon, nasa memory na yung data na yan. Press AC para makakuha si A and B. Nandito yan sa stat/dist. To access that, press shift, and then 1, and then select 5 for regression. So, nandito na ngayon si A and B. To get A, select 1, press the equal button. So, si A ay -6. To get B naman, balik tayo doon. So, press shift, 1, 5, and this time select 2 to get B. Press the equal button. So, si B ay 9. So, ito ngayon yung model. A ay -6, B ay 9. So, yeah, gusto natin computein yung unknown na n na yan para pag sinum up, yung mga to, yung sagot ay 741. So, ang gagawin lang ay mag-trial and error. Ito yung mga choices, isusubstitute doon sa upper limit and then titingnan kung ano yung magre-result na yung sum ay 741. So, pag 10, yung ginamit na upper limit, ito yung sum. Pag 11 naman, ito yung sum. Pag 12, ito. And you can see na nag-741 pag 13 yung upper limit. So, ito yung sagot. So, dapat 13 terms para mag-741 yung sum. All we have to do now ay confirm sa calculator na ganito nga yung magiging values. So, may summation feature ang calculator. Nandito yon sa taas ng log. To access that, press shift, log, and then input ngayon natin yung function na -6 plus 9x. To input a variable, press alpha first. Nandito si x sa taas ng close parenthesis. To input yung mga limits, press comma muna na nandito rin sa taas ng close parenthesis. So to access that, press shift, close parenthesis, and then 1 yung lower limit, and then comma ulit, so shift, close parenthesis, and 13. Try muna natin yung 13, yan ang tamang sagot na upper limit. So close parenthesis, press the equal button, and 741 ngayong sagot. Pag ginawa nating 12 yung upper limit, yung sagot ay 630. Pag ginawang 11, yung sagot ay 528. And pag ginawang 10 naman, ang sagot ay 435. So, yeah, para mag 741, it has to be 13. Ang sagot dito ay letter D. In an arithmetic progression, there are 5 terms between 5 and 107. What is the sum of 5 terms starting from 5? So, ganito ang situation. Gawin nating first term si 5. And since there are 5 terms in between, si 107 will be the 7th term. Ngayon, ang pinapakompute ay yung sum ng first 5 terms starting from 5. So, ito yon. Notice na hindi nakasama yung 6th term. So, ito ngayon yung summation na gusto nating computein. Notice na yung limits ay from 1 to 5. So, kailangan lang natin alamin muna kung ano si A and B. So, punta ngayon tayo sa calculator. Punta tayo sa stat mode. So, press mode, select 3, and then linear regression tayo. So, select 2. And then we can now input yung data. So, input si 1, press the equal button, input si 7,
press the equal button lagi para ma-save yung number na ini-input. 5 equal button and 107 equal button. So check na tama yung data na in-input. So first term ay 5, 7th term ay 107. Ngayon, nakasave na to sa memory. So press AC. Nandito ngayon si A and B sa stat/list. To access that, press Shift 1, select 5 for regression, and then select 1 to get A. Press the equal button. So si A ay -12. To get B, balik tayo doon. So Shift 1, 5. This time, select 2 to get B. Press the equal button. So si B ay 17. So ito nga yung model, -12 plus 17x. We can now sum this up from 1 to 5. Yung sagot ay 195. Let's confirm sa calculator na ganun nga. Nandito yung summation feature ng calculator sa taas ng log. So press shift muna to access that. And then we can now input yung function na -12 plus 17x. To input a variable, press alpha first. Nandito si x sa taas ng close parenthesis. To input yung mga limits, kama muna. Nandito rin yun sa taas ng close parenthesis. So press shift, close parenthesis, and then input yung lower limit na 1. And then kama ulit. So press shift, close parenthesis. Yung upper limit ay 5. Close parenthesis, press the equal button. And yung sagot nga ay 195. So yung answer sa problem na to ay letter B. In an arithmetic progression, the first and last terms are 39 and 102 respectively, and the sum is 705. What is the common difference? So ito nga yung binigay na information. 39 first term, 102 an unknown yung position niya sa sequence. Sabihin natin n term yan. Binigay din na 705 yung sum from 1 to n. And yung pinapahanap ay si B. Unfortunately, hindi natin alam ano si A and hindi rin natin alam ano si N. What we can do ay express si A and N in terms of B. So ganito. Ito yung model y equals A plus BX. Alam natin na pag si Y ay 39, si X ay 1. And from here, we get this equation. So alam na natin si A in terms of B. I-substitute ngayon dun sa summation. Kunin naman natin yung expression for or equation for N in terms of B. Start ulit tayo dito sa model. Alam natin na pag si Y ay 102, si X ay N. And solving for N, we get this. Now, we can express A in terms of B. And finally, ito na si N in terms of B. So, ito na ngayon yung summation natin na in terms of B na lang. Isa na lang yung unknown. What we can do ngayon ay substitute yung mga choices and see kung ano yung magiging 705 yung sum. So, punta tayo sa calculator. Nandito yung summation feature ng calculator sa taas ng log. To access that, press shift and then log, and then input natin yung function na 39 minus B plus BX, and then yung limits ay from 1 to 63 plus B divided by B. Press equal sign. We don't know ano yung value ng B. Let's check. Recall B. So, right now, it's 9. So, yung value na nakuha, 564, nagko-correspond yan pag yung B ay 9. Gawin natin 3 si B. So, store natin yung value na 3 doon kay B. Shift store doon kay B. And then, balikan natin yung summation. I-access lang yung history. Press equal button. So, this time, 1551. So, ito yung sum pag si B ay 3. Now, pag ginawang 5 si B, notice na yung upper limit will not be an integer. Yung mangyayari dyan ay 68 over 5, which is not an integer. So, math error yan. So, yung sagot definitely not B. Alam natin hindi na rin A kasi hindi nag-match 705. Hindi na rin D. It must be C. So, let's check na ganun nga. Input ngayon natin yung value na 7 or store doon kay B. So, shift store doon kay B. And then, balikan ulit natin yung summation. Press the equal button. And yeah, 705 na ngayon yung sum. So, clearly, ang sagot dito ay 7. Yung sagot ay letter C. The sixth term of an arithmetic progression is 12 and the 30th term is 180. What is the sum of odd terms and even terms, respectively, if there are exactly 100 terms? So, ito yung information na binigay.
Si 12 yung 6th term, si 180 yung 30th term. Let's confirm na ito yung model. Punta tayo sa calculator. Punta tayo sa stat mode. So press mode, select 3, and then 2 for a linear regression. Input natin yung given na data. So 6, equal button, 30, equal button. Use the arrows to move the cursor. 12, equal button, and 180. Check na tama yung na-input na data. So 6th term ay 12, 30th term ay 180. So nakastore na ngayon ito sa memory. Press AC to get A and B. Nandito yon sa stat/dist. To access that, press shift 1, select 5 for regression, and then select 1 to get A. Press equal button. So si A nga ay negative 30. To get B, balik tayo doon. So shift 1, 5, select 2 to get B. Equal button. So 7 nga si B. So ito yung model. Now, if we want to sum up just the odd terms, so may ganitong trick lang. So si X gagawing 2X plus 1. And then yung limits will be from 0 to 49. That way, ang mapipick up lang ay yung mga odd terms. Kasi kung halimbawa si X ay 0, then ang mapipick up yung first term. And then kung si X ay 1 naman, ang mapipick up ay yung third term. And so on. And pag 49 si X, 49 times 2 is 98. 99, which is yun yung last na odd term. So yeah, ang mapipick up dito ay yung mga odd terms lang. So let's now compute the summation na yan dito sa calculator. Nandito yung summation feature sa taas ng log. To access that, press shift, then log, and then input natin yung function na negative 30 plus 7 times 2x plus 1. Input natin yung limits. So shift comma from 0, shift comma, or close parenthesis, 49, and close parenthesis. Check na tama yung in-input na function, and then yung limits. Mukhang okay na, press equal button, and yung sagot nga is what you see here, 16,000. So yan yung sum of odd terms. Now, to get the sum of even terms naman, a similar technique, except na this time 2x lang. Instead of x, balitan ng 2x. This way, ang mapipick up lang ng mga terms ay even terms. Kasi pag yung limits ay from 1 to 50. Pag si x ay 1, mapipick up yung second term. Pag si x ay 2, yung fourth term. Pag si x ay 50, yung last na even term, which is 100. So yeah, it should be clear na mga even terms lang yung sinasum up dito. So punta ngayon tayo sa calculator. So summation ulit, shift log, negative 30 plus magiging 14x na lang yan pag sinimplify. And then input natin yung limits. So shift comma from 1 to 50. Close parenthesis. Check na tama yung na-input na function. Okay naman. Press equal button. Mukhang hindi tama yung na-input na function. It's not 17. It should be 14. Press equal button again. And yeah, tama na. 16,350. So yung sagot dito ay letter B.